Harvest na ata tayo ito harvestable na to. Ito yung tuyo na. Kita nyo? Ito, solid na po yan. Ayan ito yung bago nating tanim na avocado. Ito na lang nakita ko. Kailangan din madilig po ito. Ayan perfect naman po yung pagkakakabit. At ito po ay may ilalaki pa mga ka-farmer. Kita nyo naman. May ilalaki pa po yan. Ganon din ito. Ayan ganda perfect pagkakatanim natin dito Ayan. Uy! Ano? Aha! Ayan magandang buhay mga ka-farmer. Bago tayo umikot sa ating mga bulate, ilang days tayong nawala, kaya kailangan nating i-check. Ayan, pakita ko lang po yung ating kiyat-kiyat dito sa corner. May mga bulaklak at hopefully makapagbuo po siya ng bunga ngayon. Yumabong siya. Ayan yumabong. Samantala yung kabila kalbo. Pero yan po ay maglalabas din ng dahon. Ayan. Pero may bunga siya. Pero ayan, maglalabas po yan ng dahon soon. Magsasanga din yan. Maglalabas din po yan dito. Buhay po yan. Buhay. Maglalabas din yan. Let's wait and let's wait a while. Sabi nga sa kanta. Ayan grabe na po ang init. Ang init ay nakakasulasok. Ang oras ay 2:00. Kailangan magtrabaho. Yung orchids natin, grabe hirap na hirap po mag-adjust. Ito talagang hirap. Yan, wala pong namumulaklak ngayon hirap sila. Ayan, si Papa Yam ang nagdidilig dito. Inaano niya na ng yun nga, hindi ko na masyadong na-sprayhan ng alam niyo na. Pero grabe po ang init May mga magaganda pa naman. Ayan. Yun pala may bulaklak. Ito medyo gumanda. Sana maglabas pa ng ito. Ayan, may bulaklak doon. Ayan. Ito na po ang pinaka papasok pa lang tayo pala sa pinaka tests ng ating mga unang-una rambutan, ating mga orchids na rin, yung ating mga avocado, especially dahas. Di ko po alam kung kayanin niya, pero okay pa naman. Okay pa naman. Grabe init. Sobra. Isipin nyo yung tatawirin ko ngayon napakalayo, napakainit. May hangin pa naman ng kaunti, umiihip-ihip pa. Kaninang umaga medyo malamig pa, pero ayun, papasok na. Tapos ayan na po, na ano na rin pala yan. Yan, di pa tayo makapagpatubig kasi mamayang hapon lulublob sila. Si Papa Yam na nag-uto. Sabi ko, Papa Yam, sige, sabi niya. Yan. Eto soon pagagandahin natin. Yan, pagagandahin po natin tong paligid, yung gilid na to. May magsasakripisyo, may alam niyo na, marami po akong saging na malalaking kailangan tanggalin doon at ibawas. Update tayo sa ito yung aking mustasa. Di ba umalis kami ng Sambales, inuud siya. Ayan tingnan nyo, mukhang hindi pa rin po nakukuha. Ay, wala nga pa rin. May ang Magnum kung ganun. Magnum po ang pinang-spray ko. Buti pa ang Brudan. Mas maganda pa ang Brudan. Ayan uod. Palitan ko na lang yata yan Hindi na kaya ng Magnum Panglanggam lang ata ang Magnum. Mahina Kala ko pa naman siya yung mas malakas. Ayan mga ka-farmer, kung kayo pa ibibili ng insecticide, Brudan na lang. Mas effective pa. Napansin nyo dati, maliit lang, babanatan natin ng Brudan, okay na. Yan, tumayo. Kanina diniligan ko yan. Tumayo siya. Kaano yung mga boys, tatambak. Sayang yung papaya natin na to. Dahil pa naman bunga, tinamaan. Hindi ko nga maputol-putol Makahawa na ito niyan. Actually, mukhang nahawa na.
Wala eh, putulin na lang natin tong dalawang ito. Oh, mukhang naawa na. Kasi yung ano yan, yung insekto lilipat lang eh. Sayang. Pangit po ang bunga niya, hindi masarap. Hindi na masarap ang bunga. Wow. Sobrang init. Ang dami pong ano, kahapon ako po ay nasa pina-spray yata ni Kongkong to. Ayan po ang problema sa tag-init. Ayan, kita nyo. Yung nasa Masbate kami, sabi ko mag-spray ka. Ay, hindi niya nadali yun. Ito pa yung hindi pa naililipat. Ay, grabe. Ayan, dami po ata nilang nakuha. Sabi ni Kongkong, dami kuya, dami. Ito po ay kayamanan, ginto, kung ituring. Ayan. Ito pwede na natin itong ano, wow, ang ganda. Durog na. Pwede natin ilipat. Oh, ito na yung, tingnan nyo pa-harvest na ata tayo ito harvestable na to. Ito yung tuyo na. Oh, kita nyo? Ito, solid na po yan. Hindi ito. Ang ilalim yan actually. Ito, yan, andyan pa siya. Marami yan. Tapos, kailangan basahin ulit ito Ito, etong bed na to, tingnan nyo. Unti-unti na rin po. Unti-unti nang dami lamok. Unti-unti nang baga kinakain na po nila, nakukonsume na. Tingnan nyo. Ayan, ito. Oh. Ano na po ito? Vermicast na yan. Ito, ayan. Ito vermicast na. So, kailangan lang talas ng mata sa mga langgam. Buti na lang, magaling sa langgam. Uy, andito na sa baba. Ramdam mo. Mga bulate natin lumilipat dito. Oh, dami ng actually dami na lipatan. Uy, ito kailangan tong ilig. Yun ang problema. Tingnan nyo, hindi marami pong buo na hindi nila makain kasi matigas. Dami na palang harvest na to. Ang ganda. Kulang nga sa tubig. Tingnan nyo. Basta dumidikit na. Tingnan nyo yung bulate. Parang ano na po siya. Irritable na. Dry na yan. Kulang na sa tubig. Kailangan natin sprayan. Ito tubigan natin yan. Ito ganun din. Kung nag-harvest tayo, dadamay na natin yung mga matitigas na carbo manure. Sama na natin yan. Tapos ang ipapalit natin yung talagang durog na nakababad. Mas maganda nakababad kasi unang-una napapatay na natin langgam. Diba? Pwede na yan. At least hindi na tayo masyadong yung mga langgam po kasi galing sa ano din, dumi din kasi ito binabahayan talaga yan ang langgam. Tapos iba mga matigas na pala matigas na yung iba matigas na. Kung nagdilig kayo, medyo basa-basain nyo na rin naman po. Depende pala sa bed kasi itong bed natin tagusan ng tubig kaya medyo kailangan mong basahin. Pero kung yung concrete na medyo alalay kayo, baka mamaya na yung sa loob, tubig na po yung sa ilalim. Ayaw din naman po ng bulate nun. So medyo lang kayo, alalay lang. Titingnan nyo rin po yung ilalim. Pwede nyo namang i-check. Baka mamaya itubig na yung ilalim dahil nga hindi sisip-sip Ito kasi tumatagos po sa ilalim yung tubig. Yun naman ang kinaganda nito. Yun nga lang, dapat kahit maya nagdidilig ka. May nagtanong na pala sa akin kung saan daw nabili yung ANC.
Saan ba to? San Jose Nueva Ecija po ito, pinalalamog ko na lang. Actually magkano din binayad ko, 2.5. Tapos ang benta niya is nasa 400 per kilo yung bulate. Okay na to, mas mura na po kumpara sa iba. Tapos yung vermicast niya nasa 300 lang. Hindi ko pa nasubukan kung puro ba. So sa mga interesado, send ko po sa inyo yung, kalimutan ko, may nagtatanong. Di na napaalala sa akin ni Bebe. May nagtatanong po, baka gusto rin mag-alaga. Mag-aalaga kayo, yan, maliit lang naman po na importante meron po kayong mapagkukuhanan ng pagkain po nila, which is pinaka the best po is cow, horse or carabao manure. Ayan, the fresher the better. Mas fresh, mas maganda. Kaya lang po, syempre sa mga kumukuha, medyo awkward ng konti dahil fresh na fresh po medyo nakaka-ders. Pero mas gusto po nila yung fresh. Actually, yung fresh po makita nyo after 2 days lang. Naku po, swarm. Makikita nyo po doon sa, talagang dudumugin po nila yon, yung fresh, compare po sa dry. Yung dry, yan, binababad po natin. Ayan, ang pinaka the best. Sabi ko nga, kung kailangan mo ng mas production talaga na ganito, pinaka the best, meron kang parang pool na maliit, doon nyo po ibababad bago nyo ilagay. Unang una, yun nga, langgam, diba? Papatay nyo na. At the same time, ay basang basa po, lalambot po uli yung carabao manure na gustong gusto na mga earthworms natin. Ito, pang harvest na po yan, hindi na sa akin na yan. Nasa gitna, ang ganda na. Pero hindi pa naman tayo mag-harvest ngayon, kaya binabasa din natin para yung ating mga bulate ay maging masaya. Dahil mukhang kailangan na tayo magpalit ng din, mukhang hindi na nila kayang kainin yung ito, yung mga natira, tigas na, matigas na. Kailangan na to next week pa. Naku po, lagyan ko kaya ng fresh dito. Ito, buhos natin. Wala pala ako bukas, wala na naman. Susunduin ko sina Batangas po kami, sasama ko yung 2 bata. Iwan na naman si Nene, kawawa na naman. Wala di po kaya. Dahil sasaglit din kami ng palengke. At least yung 2 medyo matured na yon, Chichi at Rowan. Pabalik, kasama na po yung 3 anak ni Kabono. Babakasyon. Excited na rin. Kasama namin sa Siargao. Pumili na ng maleta. Natawa naman yung mga bata. Di na kayang sirain, ay kainin yung mga matitigas. Di na po kaya. So, dami nating pagkain. Ayan kita nyo yan. Actually yan, pwede nang i-budbud, kaya lang dami din basura. Pwede na pong i-budbud yan. Mga saging-saging na hindi naman maselan, pwede. Gulay hindi pwede kasi medyo mainit po yan. Pero sa mga malalaking puno na, pwede na yan.
Nakakamiss mag-alaga ng manok, bibi. Kaya lang wala na po tayong space. At may amoy. At least ito wala. Kung hindi mo iaano yung ilong mo, tatakpan ko nga pala ito ng blue sack para hindi naman po, alam niyo na, sa mga medyo hindi sanay at makakita ng mga ganyan, eh baka, di ba, sabihin na yan. Tatakpan natin ng blue sack. Ito may mga fresh pa ng konti sarap sana dalawang hakot daw sila dalawang hakot kahapon. Ang ganda na. Uy, ang ganda. Yun gandang ilagay. Gandang ilagay na nito. At maganda ding ipangdilig ang tubig niya. Ang ganda. Paborida kanyo. Gustong gusto yan ng mga ating bulats. Kasi problema dito may langgam tingnan nyo di ko na anticipate na sabi ko magkakalanggam nga, kamali ako madali kami, bagay rush lang po kasi talaga. Hindi ko po pinos ako, kawala pa hanggang ngayon. Ay, dilig tayo. Ay, grabe. Mamaya ikutan natin yung mga saging. Napakaganda po ng ng mga saging natin. Kailangan na ng tukod. Nilalagyan naman ni Kongkong. Pero mukhang kailangan ipaalala uli at kailangan niya uli malagyan. Yung iba. Dami niyan ito yung sinasabi ng ating ka-farmer. Ayan, yung kasi may nag-message, sabi niya ka-farmer, nag-aalala din sa mga bata, syempre. Yung yung babahayan daw ng lamok. Sabi ko nakataob naman po kasi lahat, alam ko. Ito nga, may nakita daw siya, baka ito. Iano din po natin yan, ilalagay din naman natin. Hindi ko lang pa napapaayos. Pero sa ngayon naman, hindi naman, wala naman tubig. Tag-ulan ang mahirap pag mga nakaganyan. Tsaka may mga butas, karamihan yan may butas din, pero ayun nga, dapat talaga nakataob. Ayun, ito iisip ako alin kaya. Ayun, ayan. Yan na, marami po ang mga nag-aalala sa ating anak. Actually, sa ganitong lugar po talaga, hindi ko alam kahit ano pong niya, malamok talaga. Sa ganitong lugar kinabuhay yung ating ating bayabas. Malamok talaga po. Doon nga lang tingnan nyo, marami pong lamok doon sa may manukan. Ang ganda na po ng ating bayabas. Kaya ayan, alaga po yan sa dilig. Tapos sustansya din, kompleto na po yan. Kaya expect natin tuloy-tuloy po yan. Bayabas po isa sa pinakamagandang gawing trumpo. Ako'y bata, papagawa ako ng trumpo noon sa Bicol. Bayabas po ang ginagawa ng aking pinapagawan kasi napakaganda pong gawing trumpo yan. Bayabas, makunat. Uy, sarap naman. Init na po, grabe na ang singaw ng
break na naman na tayo mga tropa. Grabe po kasing init talaga. Hirapan sila magtrabaho. Pero magpapadeliver na naman si Papa Yam yan. O lulusong na sa fish pond ang mga nito. Lagay ko. Nahirap, nainitan na. Yung isa talaga hindi gumaganda, yun oh. Ay nako. Napasyal tayo kay MHS. Matutuloy man yung plano ko dito, ang gusto ko po sana maraming fruit bearing. Alam niyo yun, yung may season tayo na may makukuha po talaga sila. Kaya gusto kong makapagtanim na din dahil yung palibot nito gusto ko malagyan po ng mga namumungang mga prutas ba, kagaya ng mga bayabas, ano pa ba ang mga naan dyan. Alateris nga gusto ko din maglagay kahit sa gilid lang. Iba rin po yung alateris may throwback yan Tapos sa mangga, yan yung mga saging, marami naman na po tayo. Lokwat tsaka kumquat ba yon? Yung sinasabi ni Tita Nora Lapid. Ayan, shoutout po kay Tita Nora Lapid. Andito siya nung isang araw. Binigyan niya ako ng cherry moya ba yun? Hindi naman naalagaan. Hirap talaga kapag hindi natutukan. So ayun, sabi niya yung lokwat maganda din. Meron sina ano nun, MHS, nakikita ko pinakakain niya sa mga guests niya. Ganda sana rambutan, problema talaga rambutan. Pero yung doon sa kabila gumanda ganda. Lagyan natin tong isa. Grabe oh. Pwede na siguro yan kahit di na madiligan. Pag may mga ganyan naman pong mulching, kahit mga 3 days, kahit mainit, pag mainit po 3 days o every other day, makakasurvive yan. Pero dapat yung dilig po ninyo, dilig talaga na hindi dilig kulapol dilig talagang dilig, yung makakapenetrate po yung tubig sa ilalim. Mga tipong ganyan talagang nagbabaha na yung okay na yan kasi lalo na't natatakpan naman po ng mga dahon tsaka yung ano na yan, tatagal na yan. Minsan papakita ko po sa inyo bago tayo magdilig, bubuklatin natin titingnan natin after 2 days kung ano na ba ang sitwasyon sa ganitong klaseng init, kung kaya ba na di ba? Ayun may palakang umalis tingnan niyo. Tinataguan po ng palaka kasi malamig yan. Okay na yan. Namatay yung langka doon pero yung dalawang okay naman. Sabi. Papaya natin, hirap na hirap lamang yung mga papayang alam niyo yung nakatanim po sa hill tapos may kanal yung gitna ng mga bawat papaya. Yun ang pinaka the best na setup kasi talaga sa papaya farming, naka-hill siya. Ang purpose po noon pag tag-init magpapatubig dun sa hill at dadaan sa ibaba sa ilalim yung kanal niya. Pag tag-araw nakataas siya, hindi din po siya mabubulok.
Yun ang pinaka perfect ano ng taniman po ng papaya, nakahil. Kasi pagka tag-init, papatubig, doon po dadaan sa ano yung tubig. Pero pagka tag-ulan naman, nagdi-drain yung tubig, hindi siya mabubulok. Yun ang pinaka the best. Grocery ako ng kaunti ulit. Na 6,000 na naman ako. Pero tinabi ko lang, naka-box po. Tinabi ko lang, sabi ko just in case na ano, may mahuhugot tayo, mga ilang dilata. Naka-box lang yun, noodles, tapos ano pa, kape, naka ano lang. Ito wag na munang i-display doon kasi ganoon din eh, so konsumo, di ba? Nakakatakot po ngayon. Ito na daw ang worst ano na krisis sa langis after sa matagal na panahon na. Ito na yung pinaka lahat apektado. Bagay first time lahat na nagkaganyan ano. 137, 127, 125 diesel yan po ang dinadaanan kong mga ano. Yung gas naman 89 sa Cleantech, medyo mababa pa. Yung 500 ko, gano ko kay Barako, kala ko maabot man lang ng full tank. Sumilip lang yung gasolina, kulang pa siguro mga 200. Grabe ano. Importante may nabibili-bili pa. Ay paano kung wala na, wala nang mabili. Paano tayo magmamasinlok yan? Ay nako. Yan o, ito yung bago nating tanim na avocado. Ito na lang nakita ko. Kailangan din madilig po ito. Ayan, alam nyo na. O, ligo ka muna boy. Ang sarap ng avocado pala. Maiba tayo. Nakabili ako sa ano, San Antonio. Yung nabili kong avocado, ang sarap men. Ang problema, medyo maagang napitas. Alam niyo yun, medyo maaga pong napitas, pero ang sarap ng avocado. Panalo siya, panalo. Masarap. Sabi ko nga sayang. Yun, hindi gaanong hinog. Tapos pagka tinagalan mo pa, parang mabubulok na po siya, hindi na siya talaga maihinog. Alam niyo yun, yung hinog sa pilit. Pero kung medyo sana, nako, panalo sana yun. Science po. Ay, grabe na po ang init. Pero kailangang tiyagain. I know it's not kaya lang po it's Wednesday today, kaya medyo busy din po tayo. Hindi po magandang magdilig talaga ng ganyan kainit na di ba? Unang-una kawawa ka, nagdidilig. Pangalawa, yung halaman hindi favorable, pero it's better than nothing. Di ba? Mas maganda na rin po yan kaysa sa hindi mo didiligin. Ikutan natin yung medyo amoy ng konti lang naman. Alam mo yun, throwback yung grass, ang amoy grass, grabe siya ang lupa. Pero at least nadilig po sila, hindi naman sila mamatay kaysa sa hindi mo sila didiligin. The best talaga is hapon, night or hapon. So, ayan po mga farmer, pakita ko lang po yung ating mga kailangan lagyan pa ng tulos na saging na si Brother Froilan pala. Kung gusto mo bro nanonood ka, kung gusto mo ng saging na latundan, kuha ka lang dito, pagbibigyan kita. Dami ng saha. Yan gaganda. Tingnan nyo nga naman, ito wala pa, kailangan din tukudan to. Ito may tukod naman na yung ating katukod, okay na. Ito may tukod na.
So naandito po yung tukod, which is ayan, perfect naman po yung pagkakakabit. At ito po ay may ilalaki pa, mga ka-farmer. Kita nyo naman, may ilalaki pa po yan. Ganon din ito. Ayan, ganda, perfect pagkakatanim natin dito, ayan. Uy, ano, aha, parang nalulumbay siya. Ano kaya to? Pero dinilig naman na. Ganun ba talaga kayo? Tunghas, kuha natin di sa sobrang init, dinilig na ni Kongkong. Palagay ko na ano to, medyo natuyuan po. Ayan, pero dinilig naman na. Ito kailangan. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.